hayaan mong turuan ka ni Jesus. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Karmelita. Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Ngayon ay nasa araw ng linggo na tayo at nasa ikawalong linggo sa karaniwang panahon, ikalawang araw sa buwan ng Marso 2025. Napaka-bilis lang ng panahon at ang ating patuloy na pagpapasalamat at pagpupuri sa Panginoon sa lahat ng mga biyayang ating natanggap. Amen. Maraming salamat din sa inyong pag-share, pag-like sa napakasimpleng pagninilay na ito at pagbabahagi sa inyong mga kaibigan, mga kakilala. Ang aking dalangin na nasa mabuting kalagayan lang tayong lahat at pagpalain tayo ng Panginoon. Amen. Ang ating pagninilay sa araw na ito ay babahagi sa atin ni San Lucas, Kapitulo 6, versikulo 39 hanggang 45. Alam natin na sa buhay ni Jesus wala siyang ginawa kundi ituro ang tamang daan. Ipaliwanag ang mensahe ng kautusan upang sa gayon ay magkaroon ng kapayapaan, kagalakan ang bawat isa na maisabuhay kung ano ang nasa kautusan. Siguro posibleng marami pa ang hindi nakakaalam na isa sa mga misyon ni Jesus ay maliwanagan tayong lahat sa ating buhay. Maging masigasig tayo sa pagtupad ng ating mga tungkulin at mamuhay ng may kapayapaan. Ang lahat ng ito ay nakasentro sa kanyang kalooban at sa mga biyayang ating natanggap. Simulat sa Paul, hindi inahayaan ni Jesus na ang karamihan ay magdurusa dahil sa pagpapasan ng mga hindi naaayon na pagpapatupad ng kautusan. Sa panahon niya, marami ang mga Hudeyo na naghihirap at may ilang mga Hudeyo na talagang namihasa sa pag-unawa sa kautusan. Sa panahon natin ngayon, hindi ito nalalayo. Marami rin sa ating mga Pilipino na kumakapit sa Panginoon dahil wala na silang pwedeng lapitan. Yung mga inaasahan nating mga leader sa lokal na pamahalaan, di naman lahat. Minsan, doon lang sila nakasentro sa kanilang pangkabuhayan, kanilang pangangailangan pamilya, at sa mga kaibigan at mga kakilala. Yung pinaka-intensyon na mamuno alang-alang sa kapakanan ng nasasakupan, alang-alang sa pagpapaunlad ng nasasakupan, ay medyo naligaw na. Ang iniisip na lang palagi ay ang kanilang sariling kapakanan. Sana tayong lahat ay magkaisa. Hayaan natin na turuan tayo ni Jesus sa mga mabubuting gawain gamit ang ibang tao. Maging modelo sana natin yung ating kapwa na sa kanilang paraan tahimik silang kumikilos alang-alang sa pagpapaabot ng kabutihan at awa ng Panginoon sa kanilang simpleng paraan ng paglilingkod. Tayo rin, sa ating makakaya, sana maging instrumento at saksi tayo ng tapat ng paglilingkod, pakikinig sa Panginoon, at tularan natin ang kanyang mga sinasabi sa salita sa pamamagitan ng pakikinig sa mabuting balita, sa pamamagitan ng pagsasabuhay, pag-unawa nito. Amen. Sana magsikap tayo. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Mapagpala at butihing Ama. Maraming salamat sa iyong patuloy na paggabay. Maraming salamat sa iyong anak na aming tagapagligtas na si Jesucristo. Bigyan mo kami ng karunungan na makinig, sumunod sa kanyang kalooban. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.